Hello Math Learners! Welcome back sa ating math tutorial. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa addition and subtraction of monomials. Gagawin natin ito sa dalawang pamamaraan. Una, sa pamamagitan ng paggamit ng algebra tiles. Pangalawa, sa pamamagitan ng paggamit ng combining like terms method. Simulan natin sa paggamit ng algebra tiles. Ito ang models na gagamitin natin para i-represent ang algebraic expression. Para sa 1, gagamit tayo ng positive small square. At para naman sa x, gagamit tayo ng positive rectangle. At sa x squared naman, gagamit tayo ng positive big square. Ganon din naman sa negative 1, gagamit tayo ng negative small square. Sa negative x, gagamit tayo ng negative rectangle. At sa negative x squared, gagamit tayo ng negative big square. Tara atin ang simulan. Use algebra tiles to model 3x plus 4x, then find its sum. Simulan natin sa 3x. At dahil ito ay positive at mayroong x na kasama, ang gagamitin natin ay yung positive rectangle. So we have 1, 2, 3. Then ilagay natin ang operation na addition. And then 4x. Dahil ito ay positive, gagamit ulit tayo ng positive rectangle na 4 na beses. 1, 2, 3, 4. At para malaman natin ang sagot sa expression na ito, dahil sila ay parehas na positive rectangles, pwede natin itong pagsamahin lahat. So ang tamang sagot ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ibig sabihin, ang 3x plus 4x equals 7x. Kapag gumamit naman tayo ng combining like terms method, ito ay 3x plus 4x. Ang kailangan natin gawin dito ay ipagpa-plus ang numerical coefficient at kokopyahin natin ang variable. So ito ay magiging quantity 3 plus 4x. 3 plus 4 equals 7. Then copy x. So ang sagot ay 7x. Example number 2. Use algebra tiles to model negative 5x squared plus 3x squared, then find its sum. So dahil ang ating unang term ay negative 5x squared, gagamit tayo ng negative big square. Since meron tayong 5, so ibig sabihin, ilalagay natin 5 na negative big square plus 3x squared. Dahil ito naman ay positive, gagamit naman tayo ng positive na big square. Ilang beses? Tama, 3. 1, 2, 3. At dahil sila ay magkaiba ng sign, meron tayong negative big squares and positive big squares, ang kailangan natin gawin ay gagamit tayo ng zero pair. Ang zero pair, kailangan natin alisin ang bawat pair ng isang positive at isang negative. So we have negative and positive, another negative and positive, another negative and positive. So wala na. Ang natitira na lamang ay ang dalawang negative big square. So ibig sabihin, ang sagot sa negative 5x squared plus 3x squared ay negative 2x squared. Kapag gamitan naman natin ito ng combining like terms, ang lalabas naman dito ay negative 5x squared plus 3x squared. Pagsamahin natin ang numerical coefficient, so we have negative 5 plus 3 x squared. Negative 5 plus 3, ang sagot ay negative 2. Tapos kopyahin ang x squared. So parehas lang din ang ating nakuwang sagot. Para naman sa example number 3, 4x squared minus 6x squared. Ito naman ay subtraction of monomials. And again, bago tayo dumako sa paggamit ng algebra tiles, kailangan natin i-follow ang rules under subtraction of monomials. So gagamit tayo ng KCC method or KCC rules. Una, we have to keep the first term. Ayan ang first term at ito naman ang second term. So again, keep the first term. So ibababa lang natin ang 4x squared. Pangalawa, change the subtraction sign into addition. So from subtraction, gagawin nating addition. Then,
Yung pangatlong C, change the sign of the second term. Ang ating second term ay positive 6x squared. Gagawin natin negative 6x squared. Tapos, gagamit na tayo ng algebra tiles. So, dahil ang una natin ay positive x squared, ibig sabihin, gagamit tayo ng positive big square na 4 na beses. 1, 2, 3, 4. Sunod naman, ang ating pangalawang term ay negative 6x squared. So, gagamit naman tayo dito ng negative big square ng 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At dahil parehas silang big square at merong positive and negative, gagamit tayo ulit ng zero pair para matanggal natin ang bawat pares. So, we have 1, 2, 3, 4. At meron pa natirang dalawang negative big squares. Kaya naman ang sagot sa 4x squared minus 6x squared ay negative 2x squared. At para naman gamitan natin ang combining like terms method, we have 4x squared minus 6x squared. We have to get the difference of the numerical coefficient and copy the same variable. So we have 4 minus 6 quantity x squared. 4 minus 6 is negative 2. So therefore we have negative 2x squared. Sunod naman ay negative 7x minus 10x. Again, we should follow the KCC rule. We have to keep the first term, and that is negative 7x. We will change minus to plus. Tapos, ang positive 10x, gagawin natin negative 10x. And then, let us apply algebra tiles method. So, meron tayong negative 7x. So, dahil ang ating gamit na variable ay x at ito ay negative, gagamit tayo ng negative rectangle tile ng 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At sa pangalawang term naman natin, ito ay negative na x. Ibig sabihin, gagamit din tayo ng negative rectangle tile ng 10 beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And as you can see, parehas na negative rectangle tiles ang ating gamit, so hindi tayo gagamit ng zero pair. All we need to do is to count all the negative rectangle tiles. So, ang tamang sagot ay negative 17x. Negative 7x minus 10x equals negative 17x. Para gamitan naman ng combining like terms method, we have 7x minus 10x. Kunin natin ang difference ng negative 7 and 10. So we have negative 7 minus 10 equals negative 17. Then copy yung x. Therefore, ang sagot ay negative 17x. Naintindihan ba ang lesson para sa araw na ito? Good job! At para matest muli ang inyong natutunan, meron akong inihanda dito na kailangan nyong sagutan at ilagay nyo na lamang ang inyong sagot sa comment section. Mas maganda mapakita nyo ang inyong solution. At dito nagtatapos ang ating math tutorial. Paalam!